yung equation. So, paano ba ito ginagawa? So, remember, ito, madali lang ito kunin. Kung i-graph mo siya. Kasi ang distance ng vertex to focus is equal lang sa distance ng vertex to directrix. Kumbaga opposite lang sila. So, graph muna natin itong mga given. And remember din, na kung nasaan yung focus, doon nakaharap yung parabola. So, parang ganda. So, lagay natin graph. So, meron tayong 5, 1. So, 1, 2, 3, 4, 5. Then, 1 unit. Ito yung vertex mo. Then, meron kang 7, 1. So, 6, 7, 1. Ito yung F. Sabi ko nga kanina, kung saan yung focus, doon nakaharap yung parabola. So, kung ito yung vertex, pupunta siya dito. Nasa loob lagi yung focus ng parabola mo. So, remember, para makuha mo yung P, may P dito, distance lang yun ng distance ng B to F. So, pag binilang mo yan, galing dito, meron kang 2 units. So, 2 units siya. Absolute value kasi distance yun eh. And remember din, kapag ganito, kapag positive yung P mo, kung babasihan mo to kasi, opens right siya. Then kapag negative, opens left. Pero may discuss natin yan. So ngayon meron tayong distance ng V to F, 2 units yon. So para makuha mo yung directrix, 2 units din siya sa likod ng vertex. So 1, 2, ito may makita. Ito yung directrix mo. And remember, para makuha mo yung equation ng directrix, titignan mo lang kung saan axis siya tumama. Di ba meron tayong dalawang axis? Yung x-axis, ito yan. Tapos ito yung y-axis mo, vertical. So ngayon, dahil yung directrix natin tumama sa x-axis, ibig sabihin yung equation ng directrix mo is equal sa x, then equals kung ano yung tinamaan na numbers sa number line. So, papansin mo, tinamaan niya yung 1, 2, 3. Ibig sabihin, yung x natin is equals to 3 para sa directrix. Yan lang yung kadali. Then yung axis of symmetry naman, diba yun yung nagsasabi kung saan nahahati yung graph. So kung ito yung vertex mo, ito yung focus, pag ginati mo yan dyan, tatamaan naman niya itong point na to. So ibig sabihin, saan siya tumama na axis? Sa x or sa y? Diba sa y? Pag ganun siya, horizontal. So ibig sabihin, yung axis of symmetry mo naman is y equals kung anong tinamaan nun sa y-axis mo, which is 1. And kung gusto mo kunin yung equation nito, madali lang naman. Total, meron kang vertex, tsaka meron kang focus. Nakuha na natin yung P. Pwede mo na siya i-plug dito. And sabi ko last time, di ba? Kapag yung y yung may squared, it's either opens right or opens left. Kapag y yung may squared. Then kapag yung x yung may squared, it's either upward or downward. Ito naman, pag sa parabola, nakadepende ito sa p or sa number ng equation mo nasa labas or yung coefficient. Kapag yung p mo dito is positive, ibig sabihin naka-open right siya. Nagbablur. Then kapag yung p mo is negative naman sa left, ganoon din dito sa top, sa opening sa up, tsaka sa baba. Ganun lang naman yun eh. And hindi yun mahirap. So, tingnan natin dito. So, remember na, nakita na natin yung graph. Ano itsura niya? Naka-open straight siya. Ibig sabihin, yung pin natin is positive. Kasi open straight nga siya, di ba? So, ibig sabihin, ito yung gagamitin natin. Yung y squared. Kasi sabi nga natin kanina, kapag y yung may squared, it's either left or right. And kapag positive yung pin mo, edi open straight siya. So, ngayon, gagamitin natin yung y squared equals 4px. Yan. Then given yung vertex, lagay lang natin ulit. Tsaka yung p na 2. Yun lang. Yun lang naman kailangan dito eh. Pa-plug na lang natin yan. So sabi natin, dahil meron tayong vertex, ang vertex kasi naka-form siya ng HK, di ba? So ibig sabihin, etong H, yung 5 mo, nakakatabi to ng X.
Then ito yung K mo katabi ng Y. Katulad ng sa ellipse, kaya parehas lang to sa ellipse, yung mga vertex tsaka center. So ngayon, galing dito, pag nilagay na natin to sa equation, magkakaroon ka ng Y, meron ka ditong plus 1, diba sabi natin nagpapalit ng sign? So ngayon, etong Y mo, magkakaroon to ng partner na minus 1 na naka-squared. Then equals, yung 4 mo, meron tayong P na 2, positive yun. Lagay mo yung times 2. Then yung X, kapartner niya yung H. Wherein may 5 ka dito. So pag binalik mo yun sa loob ng parenthesis mo, magkakaroon ka ng minus 5. Galing dito yun. Ngayon kailangan mo na lang ito i-simplify. So pag sinimplify mo to, magkakaroon ka ng Y minus 1 squared equals yung 4 times 2, diba 8 yan, times x minus 5. So kung kailangan pa siya expand, like magkakaroon ka ng y equals something, mga ganon, y squared equals something like that. Pero okay na to actually. Pero kung gusto mo to i-expand pa, pwede mo to i-rewrite as ano, y minus 1 squared, then distribute mo to. So magkakaroon ka ng 8x minus 40. Yan siya ginagawa. Pero kung hindi pa rin to ganito, i-expand mo naman tong y minus 1 squared mo. So ibig sabihin, ito magiging y squared minus 2y plus 1 equals yung 8x minus 40. Then kung gusto mo, nasa isang side lang lahat yung numbers, kasi dapat naka-equate sa 0 kapag general form, diba? So galing dito, galing dito ha. Okay, thank you po, Engineer Saros. Yan. So galing dito, ilalagay natin lahat sa left side yung numbers. And sabi natin kapag nilalagay natin or nililipat natin ng side yung mga terms, nagpapalit sila ng sign. So yung 8x natin magiging minus 8x. Then yung minus 40 magiging plus 40. Then equal mo sa 0. Then combine like terms na lang. Kumbaga i-combine na lang natin yung mga constant. Yung constant, remember yung mga numbers na walang variable. Kasi yun lang naman ang pwede natin i-combine dito eh. So magkakaroon tayo ng y squared minus 2y minus 8x. Then yung 1 plus 40 magiging 41. So ito yung magiging general form mo. Pero kung kukunin mo siya as nakagantong format, ito yung kakalabasan yan. Ito in-expand lang natin. So ganyan siya ginagawa.